Ang pag-uusapan nun natin kulen ngayon ay isang bagay na mahirap tanggapin sa loob-loob at taliwas sa nakasanayang larawan ng isang pamilya. Ngunit sa kasamaang palad, dumarami na ang ganitong mga kwento. Si Judith Barsi, isang babae mula sa Los Angeles, estado ng California, ay isinilang sa pamilya ng mga Hungarian na lumipat sa Amerika. Ang kaniyang ina, si Maria, ay nagtatrabaho bilang waitress at minsang nakilala si Joseph Barsi matapos itong mag-iwan ng $100 bilang tip. Sa Amerika, mas kilala siya bilang Joseph Barsi, 2 tao na parehong nagdaan sa mahirap na landas sa isang banyagang bayan. Tila itinadhana na silang pagtagpuin ng kapalaran. Di naglaon, naging isang pamilya sila at noong taong 1978 isinilang si Judith. Mula pa sa kanyang mga unang taon, kitang-kita na ang kahangahangang kakayahan ni Judith. Malaya siyang nakapagsasalita ng Ingles at Hungarian, masayahin, matalino at likas ang alindog. Noon pa man, pangarap na ni Maria na maging artista. Ngunit iba ang itinakbo ng kaniyang buhay. Kaya't nang makita niyang taglay ng anak ang tunay na talento, parang isinilang na may likas na galing, nagpasya siyang ituloy ang dating pangarap sa pamamagitan ng anak. Siyempre, batid niyang halos wala itong kasiguruhan. Gayunpaman, noong taong 1981, nang si Judith ay 3 taon pa lamang, isinama siya ni Maria sa isang patimpalak para sa mga batang may talento. Lubos na namangha ang lahat sa kaniyang unang pagtatanghal at agad siyang inalok na lumabas sa isang patalastas ng isang kilalang kumpanya. Noong taong 1984, nagsimula na ang mas seryosong mga alok. Gumanap siya sa isang kriminal na drama na tinawag na Fatal Vision, kung saan kasama niyang nagtrabaho ang mga Oscar-winning na sina Karl Malden at Eva Marie Saint. Mula noon, tuloy-tuloy na ang kaniyang pag-angat. Lumabas siya sa 12 patalastas, sumali sa mga palabas sa telebisyon at gumanap sa mga pelikula gaya ng Eye of the Tiger, Jaws for the Revenge at sa seryeng The Twilight Zone. Lalo siyang nakilala dahil sa paglalapat ng boses sa mga animated films na All Dogs Go to Heaven at The Land Before Time. Ang kaniyang boses ay napakalambot at mataas gaya ng isang napakabatang bata, kaya't siya ang palaging pinipiling gumanap sa mga ganong papel. Maging ang kaniyang itsura ay parang mas bata sa tunay na edad, bagay na naging malaking bentahe sa mga tagapagdirek. Madali niyang natatapos ang mga eksena, mabilis mag-memorize ng linya at alam kung paano ipakita ang tamang damdamin. Para sa mga producer, isa siyang biyaya, ngunit sa likod ng kamera nagsisimula ng mabahala si Judith. Dahil hindi siya lumalaki, inumpisahan siyang turukan ng espesyal na gamot upang makatulong sa kaniyang katawan. Subalit nang siya ay umabot ng 6 na taon, pinakiusapan ng mga gumagawa ng proyekto si Maria na itigil ang paggamot. Dahil ang kaniyang batang hitsura ang naging tatak niya. Pagdating sa edad na 10 na natili siyang maliit, halos 1 metro lang ang taas. Samantala lumalaki ang kita ng pamilya at karamihan dito ay mula sa mga proyekto ng bata. Dahil sa kanya, nakalipat ang pamilya sa isang magarang bahay na may maraming kwarto at banyo sa isang prestihiyosong lugar sa Los Angeles. Para bang natupad ang lahat ng pangarap, ngunit ang katotohanan ay malayo sa inaakala. Simula noong 1985, dumaan si Judith sa madilim na panahon. Walang trabaho si Joseph at palagi na lang siyang umiinom. Ramdam niyang wala siyang silbi. Naiinis siya sa ideya na umiikot na ang buhay ng pamilya sa mga audition, shooting at tagumpay ng anak. Sa loob-loob niya, unti-unting nabubuo ang galit at pakiramdam ng pagiging walang saysay. Lagi kasing abala si Maria at Judith sa trabaho, audition at biyahe. Siya na may naiiwang mag-isa sa bahay, pakiramdam ay hindi kabilang. Dumating ang mga sandaling siya'y nababalisa. Paano kung isang araw, hindi na bumalik ang dalawa? Kapag umuuwi ang bata, hindi siya makatingin ng diretsyo.
Sa loob niya, parang sumasabog ang lahat. Kabilang na rin ang galit sa sarili. Nasa isang paulit-ulit na siklo siya na walang nakikitang lunas. Sa umpisa, sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili sa pamamagitan ng alak, ngunit isang araw may nangyari na tuluyang nagwasak sa kanya. Si Maria ay nagpasya na magdaos ng isang salusalo at nag-imbita ng mga bisita. Siyempre, ang sentro ng atensyon ng gabi ay ang kanilang anak na babae, palangiti, masigla at mahal ng lahat. Si Joseph ay nanood na may inis na mabilis na nauwi sa tahimik na galit. Tinawag niya ang bata sa kusina at doon siya biglang sumabog. Sinigawan ito. Tinawag ng masasakit na salita at itinulak ng marahas. Sa tindi ng takot, hindi na niya nasabi ang nangyari sa ina. Hindi iyon ang unang beses na sinubukan ni Joseph na magbuo ng pamilya. Noong siya'y nasa edad na 19, lumipat siya mula Hungary patungong France. Doon siya nagpakasal kay Clara, isa ring taga-Hungary. Nagkaroon sila ng 2 anak. Si Barna na isinilang noong 1957 at si Agi noong 1958. Mabigat ang naging kabataan ni Joseph. Lumaki siyang walang magulang at walang ibang maasahan. Nagtrabaho siya bilang mekaniko, hindi madali, lalo na sa banyagang bansa. Habang tumatagal, lalong dumalas ang kanyang pag-inom at ang init ng uloy sa asawa na ibinubuhos. Matagal na tiniis ni Clara pero hindi habang panahon. Noong 1964 nang lumipat sila sa New York, maging ang anak nilang lalaki ay nakaranas na rin ng ganoong pag-uugali. Sa huli, dinala ni Clara ang mga bata at tumungo sa Arizona. Pilit silang pinabalik ni Joseph, pero nabigo siya. Lumipas ang mga taon at parang inuulit muli ang kasaysayan. Pagsapit ng 1986, naging malinaw na maging sa panibagong pagsasama, ganoon pa rin ang nangyayari. Nagpasya si Maria na lumapit sa pulis Menamin Kipkins. Sinabi niya na siya'y tinatakot at hindi makapamuhay ng payapa. Walang nakitang pisikal na ebidensya ang mga doktor kaya't naisantabi ang kaso. Sa sumunod na taon, inimbitahan si Judith na lumahok sa pelikulang Pang-4 na Panga, Paghihiganti. Sa Bahamas dapat ganapin ang shooting. Isang araw bago sila umalis, abala ang mag-ina sa pag-iimpake, puno ng pananabik. Masaya ang kanilang pakiramdam dahil 2 buwan silang lalayo sa bahay sa tahimik at payapang lugar. Labis itong ikinainis ni Joseph. Para bang hindi niya matanggap ang ideya na masaya ang kaniyang pamilya. Gusto niyang manaig ang takot sa kanilang tahanan, na ang lahat ay nasa ilalim ng kaniyang kontrol. Pero sa kabilang banda, hindi rin niya kayang mawala ang kaniyang anak. Umaasa siya sa tagumpay nito. Nang gabing iyon, habang natutulog si Maria, kinuha niya ang kutsilyo, lumapit sa higaan ng bata at bumulong. Kung hindi ka babalik, hahanapin kita at may gagawin akong ayaw mong marinig kahit sa isipan lang. Pagkatapos ng shooting, bumalik silang mag-ina. Wala namang nagbago sa kalagayan sa bahay. Isang araw, may telegramang dumating mula sa Hungary. May isa sa mga mahal ni Maria ang pumanaw. Pero si Joseph ang unang nakakita sa sulat at itinapon niya ito. Takot siyang baka umalis sina Maria at Judith at hindi na bumalik. Sa bawat araw, lalo lamang siyang naiipon ng tensyon. Halos araw-araw ang pagtatalo at lahat ito'y sa harap ng bata. Minsan siya rin ay nasasaling ng masasamang salita. Palagi na lang siyang nalulumbay. Kahit sa set ng pelikula, napapansin ito, nakakalimot siya ng linya, hindi makapag-concentrate, halos hindi nang ngumiti. Nang dumating siya sa audition para sa animated film na ang lahat ng aso ay napupunta sa langit, kinausap siya ng masinsina ng kanyang ahente. Hindi na niya napigilan ang damdamin na paiyak siya. Sa pagitan ng hikbi, ibinahagi niya ang mga nangyayari sa kanilang tahanan sa kabila ng panlabas na anyong maayos. Matapos nito, agad siyang dinala sa isang child specialist. Agad nitong napansin na matagal nang nasa alanganing kalagayan ang bata.
Mariin ang payo ng doktor na lumapit agad si Maria sa mga social service at ginawa naman niya ito. Ngunit kalaunan, dahil sa labis na takot, sinigurado ni Maria sa mga kinauukulan na ligtas na ang kalagayan ng bata dahil napagdesisyonan na niyang hiwalayan si Joseph. Pero ang totoo, mas madilim pa ang katotohanan. Natatakot siyang baka isang araw ay umuwi siyang mag-isa at iwan sa ibang lugar ang anak. Baka ito'y magdulot ng hindi kanais-nais na pangyayari. Ang mga tao sa paligid, kakilala man o kapitbahay, ay nagmungkahi na agad na siyang lumisan sa lungsod. Pero kumbinsido siyang kahit sa kabilang dulo ng bansa, mahahanap pa rin sila. Sa lahat ng posibleng hakbang, iisa lang ang nagawa niya. Kumuha siya ng hiwalay na tirahan para kay Judith, malayo sa pangunahing bahay. Doon, pwedeng maglaro ang dalaga kasama ang mga kaibigan sa araw at kahit papaano'y makalimot sa takot. Pero sa gabi, kailangan pa rin niyang bumalik sa lugar na puno ng pangamba. Ayon kay Peter Kivlin, katrabaho ni Joseph, halos araw-araw niyang naririnig mula rito ang mga nakakabahalang salita, mga madidilim na saloobin tungkol sa kanyang pamilya. Isang araw, dinala pa raw ni Joseph si Maria sa basement at ipinakita ang mga lalagyang may lamang nasusunog na likido. Sinabi niya na kung aalis si Maria, magwawakas ang lahat sa masamang paraan. Dinagdag pa niya na hahanapin niya sila hanggang dulo. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang nagiging alanganin ang kanyang pag-iisip. Si Maria naman, sa kabila ng matinding takot, ay hindi nagawang umalis. Ni minsan ay hindi niya nagawa. Noong ika-25 ng Hulyo taong 1988, sa araw na iyon, nakasakay sa bisikleta si Judith kasama ang mga kaibigan malapit sa inuupahang apartment na talaga namang para sa kanya. Nakangiti siya, tila walang iniintindi, pero sa loob-loob niya'y may kabigatang dala sa pag-uwi. Isa sa mga bata ang nag-alok sa kanyang doon na lang matulog, natuwa siya sa ideya. Sayang at hindi ito natuloy. Kinagabihan umuwi si Judith. Tahimik ang hapunan, pero sanay na siya rito. Pagkatapos kumain, pumanhik siya sa kanyang kwarto at nakatulog agad. Makalipas ang hating gabi, bandang 1:00, bumangon si Joseph at nagtungo sa kwarto ng anak, dala ang isang bagay na hindi maaaring banggitin sa YouTube. Isang iglap lang ang lahat, hindi na siya nagising. Si Maria, na nagising sa isang malakas na tunog, ay nagmadaling tumakbo sa sala patungo sa anak, pero nasalubong niya si Joseph. Sa matinding takot, napaluhod siya at tinakpan ang ulo. Ngunit hindi rin siya nakaligtas. Ilang araw pang nanatili si Joseph sa bahay na puno ng mga paalala sa nangyari. Walang tigil ang pagtunog ng telepono. Minsan lang siyang sumagot. Ang tumawag ay ang ahente ni Judith. Sinabi ni Joseph na aalis siya, pero gusto niya munang magpaalam. Kinaumagahan ng ika-27 ng Hulyo, binuhusan niya ng nasusunog na likido ang buong bahay at sinindihan. Pagkatapos ay nagtungo siya sa garahe kung saan niya tinapos ang lahat. Noong ika-9 ng Agosto taong 1988, inilibing sina Judith at Maria sa Forest Lawn Memorial Park sa Hollywood Hills, Los Angeles. Kung saan naman naroroon si Joseph hanggang na ngayon ay hindi alam. Makalipas ang isang taon, noong 1989, lumabas sa mga sinehan ng animated na pelikula na All Dogs Go to Heaven. Si Judith ang nagbigay ng boses sa karakter na si Anne-Marie, isang batang ulila na sa huli nakatagpo ng bagong pamilya na puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Parang nagkaroon ng makahulugang hula ang eksenang iyon. Pero may mga sumunod pang kwento na tila pagpapatuloy ng madilim na kabanatang ito. Isa sa mga iyon ay nangyari kamakailan lang. 33 taong gulang si Christopher Watts habang ang kanyang asawang si Shannon ay 34. Nakatira sila sa Frederick, Colorado at may 2 anak na babae, sina Bella at Celeste. Palagi silang nagpo-post ni Shannon sa social media ng mga larawan ng kanilang tila perpektong pamilya na mistulang puno ng saya. Akala ng lahat, maayos ang lahat. Pero sa likod ng magarang bahay, may tensyong hindi alam ng iba.
lalo nang madalas na nagdududa si Shannon sa katapatan ng asawa. Paunti-unti ring lumalala ang kanilang pananalapi. Kumuha sila ng malaking bahay sa loan, pero hirap si Chris sa pagbabayad ng hulog. Palaki ng palaki ang kanilang pagkakautang at sa gitna nito, ibinalita ni Shannon na may inaasahan siyang bagong miyembro ng pamilya. Marahil iyon ang naging huling patak para kay Chris. Noong ika-13 ng Agosto taong 2018, hindi pumasok sa trabaho si Shannon. Agad itong ikinabahala. Nawala ng balita si Shannon at ang kanyang mga anak. Sabi ni Chris, hindi na raw siya sinagot ni Shannon sa tawag at maya-maya'y nalaman na hindi rin ito nakadalo sa kanyang prenatal check-up. Humarap sa telebisyon si Chris, umiiyak habang nakikiusap sa publiko na tumulong hanapin ang kanyang pamilya. Paulit-ulit niyang sinasabi na sila ang buhay niya at kung may humahawak man sa kanila, pakiusap niya. Ibalik sila. Gayunpaman, mabilis na nagsimulang magduda ang mga pulis sa sinseridad ng mga salita ni Chris. Nakakabahala ang kilos niya, magulo ang kanyang mga kwento at pabago-bago ang bersyon ng mga pangyayari. Makalipas ang 10 araw, noong ika-24 ng Agosto, may natagpo ang mga bakas ng pagkawala sa lugar ng trabaho ni Chris. Kalaunan, inamin niyang may nangyaring hindi kanais-nais. Ayon sa kanya, may relasyon siya sa isa sa mga katrabaho at isang araw bago ang insidente, diretsahan niyang sinabi sa kanyang asawa na gusto na niyang tapusin ang lahat. Matindi raw ang naging epekto nito sa kanya. Kinaumagahan, noong ika-13 ng Agosto, habang nasa ikalawang palapag siya, narinig umano ni Chris ang kakaibang tunog mula sa silid ng mga bata gamit ang baby monitor. Sa screen ay nakita raw niya si Shannon na tila may ginagawa sa isa sa mga anak. Ang isa pa, ayon sa kanya, ay hindi na gumagalaw. Tumakbo siya agad, ngunit sabi niya, huli na ang lahat para sa bunso. Dahil sa matinding pagkabigla, nawalan siya ng kontrol at may nagawa siyang hindi na maaayos. Dinala niya pagkatapos ang kanyang mahal sa buhay sa planta. Itinago ang mga bata sa isang lalagyan, habang ang asawa ay inilagay niya sa lupa malapit doon. Sa kabila nito, patuloy pa rin si Chris sa pagpapanggap na wala siyang alam at humingi pa siya ng tulong sa publiko. Hindi naniwala ang pulisya sa kanyang kwento. Pinaratangan siya ng pag-alis ng kanyang sariling pamilya at ng paglabag sa batas tungkol sa hindi pinayagang pagtatapos ng pagbubuntis, sapagkat si Shannon ay nagdadalang tao noon sa isang batang lalaki na pinangalanan na nilang Nico. Sa kabila ng kanyang pag-amin, hindi pa rin ito sapat noon para pormal siyang mapatunayang may kasalanan. At ngayon, isang bagong kwento. Bata pa lang si Christian Longo ay hinarap na niya ang mahirap na kalagayan. Madaling magalit ang kanyang ama at may mga bagay itong ginagawa sa pagpapalaki na hindi kanais-nais. Nang tumuntong siya ng 3 taon, naghiwalay ang kanyang mga magulang at muling nag-asawa ang ina kay Joseph Longo, isang taong istrikto pero patas. Nagbago ang takbo ng buhay nila. Naramdaman ni Christian ang seguridad. Sa edad na 17, nakilala niya si Mary Jane Baker, isang babae na mas matanda ng 7 taon. Para mabigyan siya ng singsing, nagnakaw siya ng pera sa tindahang pinagtatrabahuhan niya noon. Pinatawad siya. Makalipas ang 2 taon, ikinasal sila. Naging manager si Christian sa isang kumpanyang nagdi-distribute ng New York Times at nagsimulang humanga sa mga isinulat ng mamamahayag na si Michael Finkel. Kalaunan, may malaking bahagi ang lalaki sa magiging kapalaran ni Longo. Di kalaunan, nagtayo ng negosyo si Christian, paglilinis ng bahay matapos ang renovation. Sa simula'y naging maayos, pero habang lumilipas ang panahon, bumigat ang sitwasyon. Hindi niya maiwan ang hilig sa marangyang pamumuhay, mamahaling sasakyan, branded na damit. Lahat ng ito ang unti-unting nagpasadlak sa kanya sa kawalan. Halos lahat ng kinikita niya ay nauubos para sa magarang imahe, pero kalaunan bumulusok siya sa utang. Noong taong 1997, nagkaroon sila ng panganay, si Zachary. Nagdesisyong tumigil sa pagtatrabaho si Mary Jane at ituon ang sarili sa pamilya.
Sumunod ay isinilang pa sina Sadie Ann at Madison. Sakto lang ang kita para sa bahay at mga bata habang si Christian ay abalang-abala sa pagharap sa mga utang. Kahit ang kanyang sasakyan na dati ipinagmamalaki niya, napilitan siyang ibenta. At sa panahong iyon, nalaman ni Mary na may ibang kasama si Christian. Nang tanungin niya ito ng direkta, walang pag-aalinlangang umamin si Christian na mula pagkabata pa raw ay pakiramdam niya'y kulang siya sa buhay at sa piling ni Mary raw ay walang saya at kalayaan. Dagdag pa niya, wala na raw siyang nararamdamang init ng damdamin para sa kanya. Sa kabila nito, pinili pa rin ni Mary na manatili. Pero hindi huminto si Christian. Pumasok siya sa mga questionableng gawain. Ginamit ang pangalan ng iba sa mga dokumento para makalusot sa pera. Para matakasan ng gulo, lumipat sila ng lungsod sa Toledo, Ohio, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Gayunman, hindi pa rin gumanda ang kanilang pinansyal na kalagayan at lalong tumindi ang tensyon ni Christian sa kanyang pamilya. Sinimulan niyang sisihin ang kanyang asawa at mga anak. Sinasabing sila raw ang kumakain ng huli niyang lakas at pera. Sa puntong iyon, nagsimulang mabuo sa isipan niya ang mga mapanganib na ideya kung paano mawala ang tinatawag niyang pabigat. Di nagtagal, naging interesado sa kanya ang mga awtoridad dahil sa kanyang mga ilegal na gawain. Nang dumating sila sa Talida para tanungin si Christian, natuklasan nilang wala na ang pamilya niya at ang bahay ay bakante. Noong Nobyembre taong 2001, nagsimulang mag-alala ang kapatid ni Mary. Hindi na raw niya ito makontak ng matagal. Makalipas ang ilang linggo, noong ika-19 ng Disyembre, may isang naglalakad sa Valport, Oregon na nakapansin ng isang bagay sa tubig na labis na nakakagambala. Si Zachary pala iyon. Nakilala siya gamit ang litrato. Makalipas ang 3 araw, hindi kalayuan mula roon, may nahanap ang isa pang maliit na figura ng mga sumisid sa tubig. May nakataling una na may bato sa kanyang paa. Siya si Sadie Ann. Pagkalipas pa ng ilang araw, may natagpuan na 2 maleta. Sa isa ay may mga bagay na dating pagmamay-ari ni Madison, sa isa naman ay mga gamit ng babae na kinumpirma nilang kay Mary Jane. Ayon sa investigasyon, posibleng may kinalaman ito sa pagkakautang ng pamilya. Ngunit may isang tanong na nanatiling bukas. Nasaan si Christian? Para bang naglaho siya? Di nagtagal, natagpuan siya, buhay, sa Cancun, Mexico. Ipinapakilala ang sarili gamit ang pangalan ng isang kilalang mamamahayag, si Michael Finkel. Noong Enero taong 2002, siya ay inaresto at ibinalik sa Estados Unidos. Noong Marso taong 2003, nagsimula ang paglilitis. Sinabi ni Christian na kasalanan daw ito lahat ni Mary, na hindi raw ito marunong humawak ng emosyon, na nauwi sa isang sitwasyong hindi na makontrol. Habang umuusad ang kaso, nakipag-ugnayan siya sa mismong si Finkel. Paglaon, nagsulat ito ng libro tungkol sa kanya na pinamagatang True Story. Sa huli, napagpasyahan ng korte na si Longo ang may buong pananagutan sa lahat ng nangyari. Siya ay napatunayang may kasalanan at nahatulan ng pinakamabigat na parusa. Matagal niyang itinanggi ang lahat, pero noong 2011, umamin siya. Siya nga ang gumawa ng lahat. Sa kasalukuyan siya ay nakapiit sa isang hiwalay na seksyon ng bilangguan sa Marion County, Oregon. Noong 2015, ipinalabas ang isang pelikula batay sa kwentong ito, True Story. Akala ng marami, bihira lang ang ganitong mga pangyayari kasi nga naman isinusulat sa libro, ginagawa ng pelikula. Pero ang katotohanan, hindi ito iilan lang. May mga pagkakataon na ang isang magulang, mapainaman o ama, ay gumagawa ng hindi na maaaring ibalik. At mas marami ang ganitong kwento kaysa sa inaakala natin. Sa larangan ng psychiatriya, tinatawag silang family annihilators, mga taong binubura ang lahat ng minsan nilang tinawag na pamilya. Ang mga istorya ni Barcy, Longo at Watts ay nakakabahalang nauulit. Sa Amerika lang may nagaganap na ganito halos kada linggo. Sa Europa, karaniwang 1 beses bawat 10 araw.
Hindi na ito basta-bastang trahedya ng isang pamilya, kundi isang panlipunang isyung lumalala taon-taon.